Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa totoo lang, pasakit na itong Prime Water de Villar. Sige, sino mga taga Bulacan dyan? Stress na stress ka na ba sa tubig? Kung tutusin, hindi dapat kasi naniningil naman sila buti kung libre yung tubig Ang problema, itong Prime Water, shout out sa mga Villar, ang yaman-yaman ninyo, hindi nyo ayusin yung serbisyo ninyo. Sige, sino yung mga biktima nitong Prime Water na yan? Hindi lang sa Bulacan, kasi dyan medyo stressful Sa ibang lugar pa, sa ibang parte ng Pilipinas, stress na kayo dito sa Prime Water. Ang masaklap pala niyan, parang nahu-hostage nitong Prime Water na to, yung mga water districts, yung local water districts, kasi nagkakaroon ng agreement. Kumbaga, nakatali ka, may kontrata kayo. Diba? Partner nyo siya Halimbawa, ikaw local water district, partner mo itong Prime Water. Sila dapat tutulong, syempre partner, ibig sabihin, binabayaran mo naman yan. May kontrata nga lang, no? Nakaband kayo, nakatali kayo sa isa't isa. Para mapaganda sana yung serbisyo nyo sa tubig. Ang problema, hindi maganda ang serbisyo. Hindi ka basta-basta makakaalis dahil nakatali ka dyan sa Prime Water na yan. Pero merong naglakas ng loob. In fairness dito, binabasa ko yung mga comment. Yung local government ng San Jose del Monte, Bulacan. Sino mga taga San Jose del Monte, Bulacan? Yung local water district dyan, naglakas ang loob, i-pre-terminate natin yung kontrata natin sa Prime Water. Kasi nakatali tayo dyan Kumalas tayo sa agreement na yan para maayos natin yung ating serbisyo. Kasi may mga nakakausap tayo dyan sa San Jose del Monte, Bulacan, stress na sila sa tubig. Ang sabi tuloy ng ibang mga netizens, buti pa ang San Jose del Monte, Bulacan, nagawa nila na i-pre-terminate nila yung kanilang agreement sa Prime Water. Ayan, para makamove on na sila. Makahanap ng ibang partner. Sana yung ibang LGUs, pamarisan din nyo. Baka nahu-hostage din kayo ng Prime Water. Hindi kayo makakalas dahil meron kayong agreement. Hindi i-pre-terminate yun na yung agreement yun na yan dahil perwisyo naman yung binibigay niya sa mga residente. Ito, example. Nasa headline ng People's Tonight. LGU ng SJDM, San Jose del Monte, Bulacan, pinuri sa aksyon laban sa problema sa tubig. Talagang pupurihin mo kasi nasolusyonan yung problema mo. Bagamat hindi pa 100% solve yung problem na yan, at least kahit papano umusad. Nagawan ng LGU yung problema. Hindi yung nakatali ka dyan sa Prime Water na yan. Lubos kami nagpapasalamat kina Mayor Art, kay Kong Rida at sa buong pamahalaang lungsod sa pakikinig sa hinaing ng aming mga kababayan. Hindi nila kami pinabayaan. Ayon po yan kay Association of Barangay Chairman ABC Zosimo Lorenzo. Dahil sa kanilang pagkilos, unti-unti nang nababawi ng bawat San Joseño ang karapatan sa maayos at sapat na supply ng tubig. Sabi ng opisyal, ka-coffee. In fairness, congratulations. Siyempre, sasabihin ng mga bitter, sasabihin ng mga basher, tiniming lang yan kasi malapit ang eleksyon. Ano? Ano gusto mo? Patapusin yung eleksyon bago i-pre-terminate yung agreement na yan? Yan naman ang ginagawa ng basher. May gawin ka, masama ka. Wala kang gawin, masama ka. Ano kung malapit ang eleksyon at ditong panahon na ito mapi-pre-terminate yung agreement na yan? Marami natutuwa, nagpapasalamat, dahil kahit papaano ma-address itong krisis sa tubig. Nagbunga ito sa desisyon ng San Jose Water District Board na i-pre-terminate ang kasunduan nito sa Prime Water Infrastructure Corporation. Buti na lang. May nilabas po silang liham dated April 10, 2025. Formal na ipinaabot ng San Jose Water Board kay Mayor Robes ang pagpasa nila ng Resolution Number 15 Series of 2025 na nagbibigay otoridad para sa pagpapadala ng Notice of Intent upang tapusin ang joint venture agreement nila sa Prime Water. Inakyat na rin ang usapin sa Office of the Government Corporate Council para sa kaukulang legal na aksyon. Kasi kung hindi mo ipi-pre-terminate yan, mananatili kang nakatali dyan sa Prime Water. Kung hindi nga maganda yung serbisyo na yan, 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, 50 years, nakatali ka na sa hindi magandang serbisyo. Ayan, dapat ma-pre-terminate na yan. Good job! Kilos-kilos, buti na lang kumilos ang LGU. Yung ibang LGU, sabi nga nila, sana gayahin yung ginawa ng San Jose del Monte, Bulacan, yung local government sa leadership ni Robes. Diba? Ang desisyon na putulin ang ugnayan sa Prime Water ay bunga ng mga taon na aksyon
mula sa mga robes at ang pamalang lungsod na nagsimula noong 2019 nang sumiklab ang mga reklamo ukol sa pabugso-bugsong supply, mahinang pressure at maging kontaminadong tubig. Biruin mo naman yan, oo. Buti kung hindi ka nagbabayad ka na ng tama, kontaminado pa yung tubig. Mahina yung pressure. Alam mo, marami tayong kababayan na stress, hindi makatulog sa gabi. Nag-aabang na may tubig na darating. Kasi kung araw sabay-sabay gagamit, kung mahina yung pressure, o sige, samantalahin mo na. Kung alauna ng madaling araw, sige, magpuyat ka na, magsahod ka na ng tubig, makaipon ka man lang ng 1 drum para kinabukasan may magagamit ka. Buti nga kung libre, hindi nga libre. Talaga nga naman, Ayon naman kay Liga Secretary Kapitan Benjamin De Leon, kabilang sa mga hakbang na isinagawa ng LGU at mga opisyal ng San Jose del Monte ang mga sumusunod. Ito, may mga ebidensya. 2019, nagpasa po sila ng resolusyon ng Sangguniang Panglungsod na nananawagan sa MWSS na muling pag-aralan ang bawas sa alokasyon ng tubig at hilingin ang waiver ng minimum fees. Nagsimula rin ang malawakang pagrasyon ng tubig sa mga pinaka-apektadong barangay. Noong 2020 hanggang 2021, nanghingi po ng buong transparency mula sa Prime Water hinggil sa investment plans at water quality reports. Tinalakay rin sa mga sesyon ang mga issue ng hindi regular na billing at pagkawala ng supply. Talagang mai-stress ka talaga kapag ganyan ang serbisyo nitong Prime Water. 2022, pinangunahan ni na Mayor Arthur Robes at Congresswoman Rida Robes ang unang water summit sa lungsod. At isinulong ni Kong Rida ang House Bill number 3788 upang lumikha ng isang pambansang Department of Water Resources. Ito, very important din yan, ka-coffee. Matagal na rin na pag-uusapan yan para talaga matiyak natin na bawat Pilipino, bawat pamilyang Pilipino inaaabot ng malinis at sapat na supply ng tubig. 2023 hanggang 2024, bumuo po ang Sangguniang Panglungsod ng isang investigative committee para silipin ang kapalpakan ng Prime Water. Diyos mio, Marimar. Ayan na, nadiskubre na nga yung kapalpakan ng Prime Water na yan. Nakipag-ugnayan din si Mayor Robes sa Maynilad Water Services bilang posibleng alternatibong provider. 2025, pinalawak ang mga emergency measures tulad ng Tawid Uhaw Project, pag-turnover ng static water tanks at pamamahagi ng intermediate bulk water supplies sa mga apektadong barangay. Paulit-ulit na problema sa tubig. Buti na lang naisipan ng LGU. Kalas na tayo dyan sa Prime Water, pre-terminate na natin yung ating agreement. Kasi kung ilang taon pa yan, mananatili yan, kawawa yung mga residente. Kung hindi a-actionan yan, kawawa yung mga residente. Ang sisi niya sa local government unit. Buti na lang nagdesisyon na itong LGU na sa San Jose del Monte, Bulacan na itigil na natin yan. I-pre-terminate na natin yung agreement natin dyan sa Prime Water. Total, palpak naman yung serbisyo. Oy, kaway-kaway. Sa mga Villar ba to? Alam ko sa kanila yan, ka-coffee. Ayusin nyo naman yan. Hindi puro bahay lang, di ba? Ang laki ng kinikita nyo sa negosyo na yan. Suklian nyo naman yung sinisingil ninyo sa inyong mga consumers. Kung mataas ang singil nyo sa tubig, hindi magandang serbisyo ibigay nyo. Kahit mataas yan, hindi magre-reklamo yung mga consumer ninyo kasi nagagamit nila ng maayos. Ang masaklap, naniningil na kayo, mataas na yung singil ninyo, hindi pa maganda yung serbisyo. Sino ba namang hindi mai-stress dyan? Oy, yung ibang LGU, gayahin nyo itong San Jose del Monte, Bulacan, i-pre-terminate nyo na, baka may venture agreement kayo sa Prime Water para hindi kayo nakapako dyan, hindi kayo nakatali dyan at ma-stress kayo dyan everyday. Diba? Kumalas na kayo dyan. Sige. Sino yung mga gumagamit ng Prime Water? Kumusta ang tubig sa inyo? Patak-patak pa rin ba dyan? O, alam nyo na. Huwag nyo nang iboto. Kung hindi nakatutulong yan para sa magandang pamumuhay ninyo, huwag nyo nang iboto. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyin na lang please. Like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. At hit nyo na po yung notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Kita-kits tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Paalam po.